Di mo ko iniwanan sa kahit anong pagsubok ng buhay. Iniligtas mo ko sa kasalanan at sa kapahamakan. Ang pangako mo ay kaligtasan. Sa anumang tukso ako'y tutulungan na magtagumpay at ika'y paglingkuran. Ang Panginoon ay tapat. Isang maiksing himno ang aking inawit. Ginawa ko lang yun para sa specific na araw na ito. Kamusta na kayo? Ako yung inyong kapatid at kaibigan, si Brother John, nagbabalik. Matagal ako hindi nakapag-upload ng song. Ito ang inyong napapakinggan o at napapanood sa YouTube na ito ay ang karaoke at pananampalataya. At ang pangalan ko ay si Brother Joe at kamusta na kayong lahat. At meron akong gustong iwanan at i-discuss na topic sa mga sandaling ito. Ang topic na ito ay parang ito ay tinatawag na isang make or deal, parang ganyan eh. So, sa topic na to, may mga kaibigan ako, iniwan ako. At may mga kamag-anak ka na kakamuhian ka dahil dito. Maaaring ganun din ang mangyari sa inyo kung maintindihan nyo ito, ibig sabihin. Ito ang tinatawag sa discussion natin ngayon, ang patungkol sa kasalanan. S-I-N, sin. Ang chapter ng Bible na mostly ay well-explained na madali maintindihan ay ang Book of Romans na sinulat ni Apostle Paul. Sapagkat ang empire ng Rome, ay parang ano yan kung sino yung powerful ng kasalukuyan ngayon, tulad ng United States, ay sa panahon ng Romans naman, Roman Empire, ay sila, yung mga Romans. Kaya katakot-takot na kasalanan at iba-ibang explanation tungkol sa kasalanan ang ina-itemize ni Apostle Paul. Bago ako magpatuloy ay manalangin tayo. Yumuko po tayong lahat. Panginoon, sa oras ito, inahabiling ko sa iyo, tinatagahubiling ko sa iyo, Panginoon, at ibinibigay ko sa iyo ang oras ito na kaming lahat ay turuan mo at maunawaan namin ang bawat kasulatan mo, Panginoon. At linisin mo kami sa aming kasalanan ng iyong banal na dugo na siya nabusak sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at ilinisin at iligtas sa mga sandaling ito. Sa pangalan mo lamang, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Tulad na sinabi ko, mga kapatid, ay it will make you or break you. At maraming na broken hearted dito. Kasi para sa kanila ay napakahirap iwanan ito, yung kasalanan. Kasi mga tao meron tinatawag na paboritong kasalanan na gawin. At ayun na yung sa tinatawag na will of the flesh na. So dito sa Romans chapter 7 verse 13, mabasahin ko lang yung kapraso lang naman. Kasi tulad na sinabi ko, ang Book of Romans ay malawak siya sa pagpapaliwanag patungkol sa kasalanan. Dahil si Apostle Paul, he knows everything about this sin, kung paano niya ipaliwanag ito. So, chapter 7 verse 13, ang sabi rito ay, did what which is good then become death to me? By no means, but in order that sin might be recognized as sin,
it produced death in me through what was good, so that through the commandment, sin might become utterly sinful. Dito ay paano ba natin ma-define ang kasalanan? Ang sin, ang simple and common definition ng sin is sin, ang sabi rito, is the universal human condition. At sa mga Hebrew naman, sa mga Jewish explanation nila, sin is missing a mark. Tulad yan ng dartboard, you're hitting it with a dart and you try to hit the red bullseye at hindi mo natatamaan, malapit lang pero it's a miss. That's consider ay ganun ang explanation ng sin. So dito, unang-una, ang gusto kong ipaliwanag muna rin ay which comes first? Parang ano yan eh. Anong nauna, itlog o manok? Manok o itlog? Which comes first? Law or sin? Sin or law? As far as the Bible is concerned, ang nauna ay ang law. Commandments. Command ng Diyos. And then yung kasalanan, dahil kung walang law, hindi mo masasabing kasalanan ang ginagawa ng tao. So without law, there's no such thing as sin. But if there's a law, and then nandun yung kasalanan because it's opposite lagi. Kapag sinabi ng Diyos na thou shall not kill, and then people are killing people, so it's opposite. It's a sin. So dito ang gusto ko munang paliwanag rin ay para madali, bibilisan ko na lang na paliwanag. Saan nag-originate ang kasalanan? Hindi yung kay Adam and Eve. Adam and Eve, or Eve, especially Eve, they were just victim. They fell victim of Satan. So, saan nag-origin ng sin? Sino nakaisip ng sin? Si Lucifer, na naging Satan, na siyang fallen angel. Yung fallen angel nito, na sinasabi sa Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 14. Ang sabi ng Diyos kay Lucifer na siyang bright morning star, Lucifer, bright star. Ayun ang ibig sabihin ng Lucifer. Or son of the morning. How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How are you cut down to the ground, you who weaken the nations? So, ang kasalanan, ang methodology ng kasalanan o ng sin, ang nagpasimuno niyan ay si Lucifer. Ngayon, di ba nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na pawang good, mabubuti? Bakit merong kasalanan na siyang opposite? Remember, si Lucifer, nung ma-discover niya ang kasalanan, maisip niya magawa niya. Kaya tinatawag siyang Lucifer is siya yung nag-accuse. Yung Satan na pangalan, ibig sabihin accuser. Oppose siya lagi, lagi sa mabuti, sa Diyos. Oppose siya lagi sa Diyos. Paano nangyari yun? Kung nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, nilikha niya mga angels, nilikha niya ang mga tinatawag na spiritual realms ng mga angels, mayroon tinatawag na powers and authorities, yung iba't ibang kalagayan nila. Si Lucifer, na naging Satan, siya ay dating cherubim. Cherub, siya yung leader ng mga angels na mag-worship sa Diyos. Inihanda sa kanya yung mga instruments, yung mga pang-worship, pang-praise na instrument sa kanya. He was anointed cherub. Makikita niyo sa Bible, kahit sa Ezekiel. At yung mga tagasunod niya na 1/3 of angels in heaven, sumama sa kanya sa rebellion. So, 1/3 lang yun. So, kayo na lang bahalang sa mathematics. Yung 1/3 na, kung merong halimbawa 2,700,
Ilan ang meron dyan? One-third, nasa 900 lang ba? I'm not mathematician. O, hindi ako pamilya sa ganyang pag-a-add o pag-ano. Basta, konting anghel sa langit nakuha niya. Naswept niya. So, one-third. So, si Lucifer ay itinalagang leader ng mga cherubims. Worshipper siya. Siya yung nagko-compass, conductor, lahat. Siya yung nagpupuri sa Diyos, siya yung nangunguna, frontman. Kumbaga sa leader ng band, yung singer, siya yung lead man, frontman. Siya yun. So, nangyari, Lucifer discovered na kumakanta sila, gusto niya yung mga angels sa kanya mag-bow down. So, yung one-third ng angels sa langit nagba-bow down sa kanya na hindi nila alam na may pinaplano pala si Lucifer. So, Lucifer, he discovered what means of opposing God. I-oppose niya yung lumikha sa kanya. Sipin nyo, ang lumikha sa kanya, gusto niyang i-oppose sa papanong paraan. Sinabi niya sa Isaiah, di ba? He said, unang-una sabi niya, I will ascend to heaven. Aakit ako sa langit. Meaning, in short, I will be among the best and the only one na akit sa langit, na the best, higit pa sa Diyos, meaning I will ascend to God's throne. Pangalawa, makikita nyo rin sa Isaiah yun, I will exalt my throne above all angels of God. So yun na. Sinabi niya, I will exalt my throne above angels of God. So siya yung pinuno ng mga anghel, ng mga lahat ng archangels at iba pang mga angels. Marami kasing klaseng anghel na nakadiscuss sa Bible. Ibang klaseng rango and ranking at yung ginagawa. Pangatlo, sabi niya, I will also sit as a judge on the mount of congregation. Alam niyo may mount of congregation? Ayun yung sinasabi sa Bible ng Panginoon sa Kristo pag dumating sa second coming niya. Uupo siya sa Mount of Congregation, which is Jerusalem, sa Mount of Zion, para maging judge, hatulan niya yung mga tao sa mga kasalanan nila. So, he wants to sit as judge. Alam natin, ang Diyos ay siya lamang ang judge. Wala nang iba. Pang-apat, sabi niya, I will ascend above the heights of the clouds. Aakit daw siya gusto niyang umakyat sa clouds, above the clouds. Si Jesus Christ lang ang dapat nandun sa clouds kasi nung kinuha siya sa lupa, papunta sa langit, di ba sa mga clouds, alapaap. So gusto niya maging Jesus Christ, gusto niya maging God, maging everything. So gusto niya yun, kasi alam niya na mangyayari yun, bababa si Jesus Christ at sa mga alapaap, siya aakit uli sa langit. And then number 5, I will be like the Most High God, the Triune God or the Trinity. Gusto ni Satan na maging. Puro siya ako. Puro ako. Remember, there's only one I am. Isa lamang ang ako, ang Diyos. The great I am. Eto, oppose siya. Gusto niya. He tried to challenge God. But God found out yung kasalanan niya. Kaya sinabi ng Panginoon sa Kristo, nakita niya si Satan, di ba? Bumagsak na parang kidlat. Mula langit hanggang lupa, pinabagsak. Bakit siya sa lupa binagsak? Para matalo ni Adan na nilikha ng Diyos. Kasi Adam made a little lower than the angel. So, to si Satan, unclean spirit na, pero nakapasok sa Garden of Eden in the form of a snake. So, ang unang command ng Diyos sa tao, bago dumating ang kasalanan, sinless sila Adam. Wala silang kasalanan. Inosente sila. Wala silang mali siya. Ang unang dumating kay Adan ay law. At nalaman ni Satan yon, thou shall not eat. And then, gagawin niya yung opposing na tactics. Maging oppose siya doon.
yung sin. I-offer niya yung sin. Pero hindi niya in-offer yung sin kay Adam. Because Adam knows about the commandments ng Diyos. Simple commandment lang di ba? Thou shalt not eat of it. If you eat of it, you will surely die. Ayun ang consequence ng kasalanan. Pagsuway. So, dumating ang time na si Eve lang ang nandoon sa Garden of Eden at wala si Adam. Nilapitan niya yung babae. Kinonfuse niya. Totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng bunga na yan? Hindi naman, sabi. Huwag daw kumain o huwag hawakan. Actually, innocent si Eve noon. Nakakuha ng chance si Lucifer na naging Satan na i-confuse. Number one, confusion ang dinala niya kay Eve. Ang sabi, kapag kumain ka niyan, you will know good and evil and you will be like God. Kasi si Satan, gusto niya maging Diyos siya. At gusto ni Satan na suwayin niya ang Diyos, suwayin ni na Adam and Eve yung Diyos, para yung good and evil, actually yung evil lang ang talagang papasok sa mundo. Ayun na magiging key para ma-rule ni Lucifer o ni Satan na fallen angel, na fallen cherub, ang earth at tawagin siyang prince of this world. Kasi ang prinsipyo ng mundong ito na hindi pa bumabagsak sa kasalanan si Adam, ay si Adan, ang siyang ruler ng earth na ito. Kaya, tinempt niya si Eve, kinonfuse niya, at si Eve kumuha ng bunga. Nung hinawakan niya yung bunga, wala naman nangyari sa akin Pag hinawakan, kainin ko kaya? Hindi, kinain niya. Nag-process na, na. Kasi gusto niya magkaroon ng knowledge. That was the last na gagamitin ni Satan. Kasi ang tinatawag na knowledge, ang unang-unang Diyos na ng mga tao sa mundo ay in the form of a female figure. Mga idols na female. Ang ibig sabihin nun is knowledge. Sophia is a knowledge. Ayun yung Sophia God nila. Knowledge. Gumawa ng mga armas na pangdigma, that's knowledge. Knowledge sa paggawa ng malalaswang kanta, paggagawa ng mga kasalanan, iba't iba, para i-trade sa bawat sulok ng mundo, that's knowledge. That's yung Sophia yun. Na wino-worship ng mga tao until now. Pag winorship nila yung knowledge na yun, not knowledge of the Lord God Almighty, but yung knowledge na ino-offer ni Satan, na Sophia ang tawag ron, ay ayun din ang gagamitin ni Satan sa last days. Magpapagawa siya ng image na katulad niya ng Antichrist, image ng Antichrist na makakapagsalita at makakagawa ng desisyon na walang ibang makakapigil kasi artificial intelligence yun. Ngayon meron na, di ba? Artificial intelligence yun. So dito, natukso niya si Eve at kumain. At sinuway nila ang Diyos. In short, bumagsak sila sa kasalanan, pati si Adam. Nakipag-deal sila kay Satan at isinuko nila yung mundo sa mga kamay ni Satan. Si Satan na ngayon ang naging prinsipe ng sanlibutan ito. Kaya nung sinabi ng Panginoon, di ba, ang prinsipe ng sanlibutan ito, di ba, si Satan. Pero wala siyang panama sa Panginoon. Hinahayaan lang ng Panginoon na tayo ang tumapos at tumalo kay Satanas kasi nga, kayang gawin niya ng mga mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Kasi, ang sabi nga, yung key of the kingdom of God, yung knowledge of the kingdom of God ay binigay na sa atin. Yun yung knowledge na dapat, hindi yung knowledge na binibigay ni Satanas na inoffer niya kay Eve noon. So, dito ay ang unang-una ay anong kasalanan ay magre-resulta ng kamatayan. Ayon sa verse 13 ng Romans. Yung batas ni Moses, the law of Moses, not only the Ten Commandments, kasama na yung Levitical laws at yung mga laws ng mga Deuteronomy at iba't iba pang laws, priestly laws, ay it brings death to all. Kasi wala makakasunod ayon sa Romans chapter 7 verse 10. No one can follow the law. No one can follow the law exactly what it is
kung ano yung nandun sa law na yun. Wala talaga eh. Only the Lord Jesus Christ ang nagsabi na yung kasulatan daw na yon ay ang itinuturo ay yung Kristo. Tinuturo ni Moses sa mga Hebrew people, Hebreo ay yung Kristo na siyang sinasabi rin ng Bible sa Romans chapter 10 verse 4 na si Jesus Christ, He is the end of the law. Kahit masunod mo yung mga utos ni Moses na Torah, Law of Moses, ay ang dulo nun ay si Kristo. Kaya tayo, hindi na natin kinakailangan sundin yung mga Levitical laws, sundin yung Torah, yung Mosaic law, hindi natin kinakailangan yun. Kasi hindi natin kaya yun. Kaya ang ginawa, naglagay ang Panginoon ng tulay para lumakad tayo at na lumalakad tayo sa ilalim ng batas ng kasulatan at sa ilalim ng kasulatan na yun kasi yung kamatayan ay nandun nakasulat, yung kasalanan and then kamatayan kasi nga wala makakasunod. Kapag nag-fail ka doon, you drop into sin, magpe-fail ang tao, pagkatapos yung death papalo sa kanya pag namatay siya, sa hell pa rin ang punta niya. So tayo lumaktaw na tayo. So Jesus Christ, He is the end of the law. According to Romans chapter 10 verse 4. For righteousness, para sa katwiran natin, para maging righteous tayo. At sa lahat ng mga believers, para maniwala tayo, manampalataya, magkaroon ng belief and faith. Second point, the law is holy, just, and good. Yeah. But there is law, which is the law of the Spirit. Yun ang binigay na sa atin. Anong law ng Spirit? Ang law ng Spirit is against siya sa law ng flesh natin, ng human flesh. Ano yung law ng human flesh natin? Which is our sinful nature. Yun. Yung law ng flesh natin. Di ba, naiisip natin, akala ko ba tinapos na ng Diyos yung kasalanan doon sa unang-una yung flood of Noah. Yeah, tinapos niya kasama yung mga fallen angels na totally hindi na nakapasok sa langit at naging unclean and evil spirit silang lahat. Pati yung mga giants na mga anak-anak nila. At ang mga tao makasalanan at 8 lang ang naligtas, si Noah, ang asawa niya, yung 3 niyang anak, tsaka yung mga asawa ng mga anak niya. Kumalat uli ang tao sa mundo. Pero makasalanan pa rin. Bakit? Kasi merong tinatawag na sinful nature. Yung sinful nature na to, ito yung namana natin magmula pa kay Adam na unang taong nagkasala. Ang pagkakasala ni Adam ay hindi ito tulad ng pagkakasala ni Lucifer. Kasi si Lucifer hindi binigyan ng salvation. Lahat ng fallen angels na kasama niya, 1/3 of fallen angels na kasama niya, ay walang salvation, walang second chance. Unang-una, dahil hindi sila nilikha sa image and likeness ng Diyos na pwedeng magsisi. Until now, they were like evil spirit na nasa himpapawid, nasa mga air. Pero si Adam, tsaka yung mga human beings na mga anak niya, ay binigyan ng kaligtasan, ng Savior. At ang Savior na ito, ang ating Panginoon Kristo lamang. So, binigyan ng chance kasi nilikha tayo sa image and likeness ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na tayo may capability tayo na magsisi sa kasalanan natin. Hindi tulad ng mga fallen angels. They don't know those repentance. They don't repent. Sa huling araw sila ay magbabow down sa Panginoong Kristo kapag sila ay dinala na sa kanilang permanent and everlasting punishment. The law is holy, yeah. Sinasabi yon na tinuturuan tayo maging righteous ng kasulatan, ng kautusan, and just also. Yung tamang pag-judge ay nasa kasulatan. And also good, according to 7 ng Romans chapter 7 verse 12. But there's a twist eh.
But let God be true. According to Romans chapter 3 verse 4, na sinabi ni Apostle Pablo, let God be true, but every man a liar. Lahat tayo kasi, magsisinungaling at magsisinungaling tayo. Dahil sa sinful nature na nasa atin. Kaya nga sabi ng Apostle Paul na yung gusto kong gawin ang hindi ko nagagawa at yung ayaw kong gawin ang nagagawa ko. Sabi niya, ako ang pinakakawawang tao sa mundo. Marunong siya sa kasulatan, pero ang nagagawa niya, yung ayaw niyang gawin, yung kasalanan. Kaya ang sabi niya, na siya yung, yung na-wreck na siya, tulad ng na-wreck na sasakyan na, sino magliligtas sa akin? Sabi niya. Pero salamat sa Panginoon, sa Panginoong Jesucristo, na nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Walang matuwid kahit isa. Wala. There is none righteous, no, not one. Romans chapter 3 verse 10. Jesus Christ said also, sinabi niya na, sinasabi ko sa inyo, whoever commits sin is a slave of sin. John 8:34. So, kung tayo man ay nagkakasala pa, kahit na tayo mananampalataya, dahil ba tayo ay hindi ligtas? Hindi. Kaya tayo nagkakasala dahil lumalakad tayo, ulitin ko, dahil lumalakad tayo sa lust of the flesh. Pita ng laman. Yung gusto ng laman ay yung sinusunod ng ating isipan at puso. Example, alam mong kakakain mo lang, nagugutom ka na naman, pipilitin mong kumain. So, gluttony yun, which is sin. So, kasi pinapatay mo unti-unti yung templo ng Holy Spirit na yung body mo, na nagkaroon ka ng heart attack. So, paano na ang templo ng Diyos na dapat ang Espiritu ng Diyos ang pumupunta sa puso mo at nagpupuspos sa kalooban ng puso mo at katawan mo. So, ganun din yung ibang mga bagay. So, Jesus Christ said na whoever commits sin is a slave of sin. Para mawala tayo doon sa pagiging slave natin sa sin, wala na tayo sa slavery na level na yon. Let's commit our life. Yung buhay natin sa Panginoon. Na siya ang kumontrol sa atin sa sinful nature natin. Kasi yung sinful nature natin, bilang tao, bilang makasalanan tulad ni Adan, ay lumalabas yan kapag out of service na yung ating spiritual sa espiritu ng Diyos. Parang nagkaroon ng collapse na relationship because of sin. Kasi ang espiritu ng Diyos, sabi ng Panginoon, when the Holy Spirit comes, He will convict you of sin. Siyang magkukonvict sa atin ng ginagawa natin pala'y kasalanan. Although meron tayong tinatawag na unbiased, consciousness sa kasalanan at yung bias na talaga alam natin na kasalanan, ginagawa pa. Kaya, yung forget about venial sin and mortal sin, no, hindi yon. Pag sinabing kasalanan, sin is a sin. Ano mang gravity ng sin na yan, if it is sin na sinasabi ng Bible, ng Panginoong Jesucristo, sinabi niya na if you keep on committing, whoever commits sin or keep on doing it is a slave of sin. Kasi, kaya slave tayo, ang Panginoon natin dito ay yung kasalanan, hindi si Kristo. Para mawala tayo sa pagiging slave ng kasalanan, we must admit, we must accept Jesus Christ as our Lord and Master. Ang tao at ang kanyang sinful nature, ang unang-unang kinakalaban ng tao, kapag ang sinful nature niya ay patuloy niyang pinagagalaw at pinamumuhay, ay ang Espiritu ng Diyos. Tandaan ninyo, yung sa Book of Genesis, diba, nung kay Noah, sabi, the Spirit of God cannot,
hindi niya matagalan ng kasamaan ng tao. Kaya nagpadala siya ng baha. So according to Galatians chapter 5 verse 17, yung flesh daw natin ay merong lust, pita ng laman. Yung ano yun yung unrighteous urges. Nagkaroon ka ng urges. Bigyan ko kayo ng isang bagay na gano'n. Merong isang halimbawa, gusto kang bagay na makuha. Talagang hindi ka mapakali hanggat hindi mo nakukuha. Ngayon, naisip mo na kahit ano pang gawin mo, kahit masama pa, basta makuha mo lang. That's what the Bible says na nag-trigger ang sinful nature natin. Kasi nga, those who lives in the will of the flesh cannot please God. So, kinakailangan kasi, para ma-please natin ang Diyos, Romans chapter 8 verse 8, do not live in the will of the flesh, but in the will of the Holy Spirit. Because the works of the flesh is very obvious. Yung sinful acts ng flesh ng tao. Galatians chapter 5 verse 24. Adultery, fornication, uncleanness, kasama na yung dirty jokes, lewdness, obscenity, yung mga malalaswa. Makikita nyo social media, maraming ganyan. Idolatry, sumasamba sa rebulto, sumasamba sa pera, sumasamba sa karunungan niya, sumasamba sa kung ano man mga bagay yon na imbis na ang Diyos ang sambahin. Ang number 6 ay sorcery, pangkukulam, panggagaway. Hindi lang ito yung mga witchcraft, kundi pharmakion, ibig sabihin drug addiction, drug pushing, contentions, which is heated arguments, laging nakikipagtalo, awayan ng awayan, bangayan ng bangayan. Ang tawag yun ay lust and works of the flesh. Jealousies, inggitan. Tandaan nyo, hindi masamang magselos, pero if it is selos na hindi from the Lord, kasi the God is a God of jealous. He's a jealous God. Ayaw niya na merong ibang kang sinasamba maliban sa Kanya. Pero ang jealousy na tinutukoy dito is mainggitin. Bakit siya maganda? Bakit may boyfriend siya, may girlfriend siya, ako wala, bakit ganito, bakit? Lagi ka nang may question, nagseselos ka, may bago siyang damit, may bago siyang iPhone, may bago lahat siya, tapos ikaw wala. So, kasama yon yung jealousies. Naiinggit ka sa kanya, siya yung kilala sa school, siya yung ma-appeal, tapos ikaw hindi. Outburst of wrath, mapusok, mabilis magdesisyon ng galit, yung mga road rage, kasama yun sa outburst of wrath. Walang alam na diplomasya, walang alam sa pakikipag-usap. Ang sabi nga, di ba, kahit daw ang matigas na puso ng hari ay napapalambot sa malumanay na pananalita. Diplomasya. Merong selfish ambitions. Ito na yung mga tao na merong selfish ambitions. Gagamitin niya lang isang tao, aapakan niya, crab mentality yun. May selfish ambitions. They gonna use you. And then after that, they gonna abandon you. Ano yun na maraming tao. Nakikita natin yan sa mga politicians din. Sa mga nandun sa gobyerno na walang inisip kundi yung kanilang posisyon at yung mga vested interest nila sa pamumuhay nila. Pero di nila nalalaman, they will gonna die too. Just like the rest ng mga makasalanan, at haharap sila sa hukuman ng Diyos, whether they like it or not, or when, or how and why. Dissensions, meaning disagreement. Laging merong diskusyon, disagreement sa mga magagandang mga adhikain, pero ito ay nag-aaway-away sila ron. Naglalabanan dahil hindi nila gusto ang isa't isa. Heresies, yung mga hearsay na sinasabi, yung mga kasinungalingan, invented, fabricated na mga
Alam mo, information, disinformation, kasama yan. Misinformation, disinformation, TV, ad, printers, media, print and medias, kasama yon na nagpapakalat ng kasinungalingan. 13 ay envy, mainggit, naninibugo ka sa inggit. 14, murders, pagpatay, drunkenness, revelries, and the likes. Kasama na sa drunkenness, lahat, kahit may bisyo siyang, kung anong bisyo niyang sugal, kasama yun. Kahit sa 10 utos, kahit ang paninigarilyo, pag-i-smoke ng marijuana, ano man yan, na sinasabi ng iba na nakakatulong daw sa kanila. But the Bible says, any na merong drunkenness and revelries, kasama yon, yung mga magugulong party, maybe party drugs, mga ganyan. So lahat yan nagkasama-sama na, nagpatong-patong na parang spaghetti na nandyan. Pagkatapos ay yung mga bagay na parang spaghetti sa plate, hinanda na sa'yo ni Satanas, kainin mo na lang para pagdating ng panahon ay mahatulan ka rin na katulad ni Satanas. So ito yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo na maaaring nagagawa pa natin. Pero meron isang paraan para yung mga bagay na yon ay matigil sa atin. Di ba ang sabi, kung sino man daw nakipag-isa sa Panginoon ay bago na nilalang. Wala na yung luma niyang pagkatao, lahat ay pawang bago. Tulad yan ng bagong wine, new wine, na dapat inilalagay sa bagong wine bag na leather. Kasi kung luma yung wine bag na pinaglalagyan ng new wine, ay mapapaputok niya lang. It gonna burst out yung wine at masasayang lang. Ganun ang sinasabi ng Bible. Pag bago ka kang pagkatao, bago na rin yung klase ng pamumuhay mo. At yung mga kasalanan na nagagawa natin, at sabi ay talikuran talaga natin. At humingi tayo ng lakas ng loob sa Panginoon na matalikuran natin yan.